Kong Marcolita nagalit pumalag, pambubuli, Senador Tulfo. Ayan po mga kaibigan ang ating pong pag-usapan ngayon at bigyan ng ating reaksyon. At ito ngang video natin pong panoorin ay galing po kay The General Viewpoint mga kaibigan. Kaya sama-sama po natin itong panoorin para malaman po natin kung bakit nga ba pumalag itong si Kong Marcolita kay Senador Rapi Tulfo at bakit nasabi na sa kanyang pambubuli mga kaibigan. Usapan natin ngayon si Congressman Marcolita at saka si Senator Tulfo. Sa isang radyo interview, pumalag itong si Congressman Marcolita sa sinabi niyang pambubuli ni Senator Tulfo, hindi lang sa mga kapwa niya senador kundi pati na rin ang mga kongresista sa mababang kapulungan. So ano ba ang dahilan sa pagpalag? Bakit nambubuli itong si Senator Tulfo at bakit pumalag itong si Congressman Marcolita? Okay, pakinggan na natin itong video na kung saan pumapalag si Congressman Marcolita at mamaya ipapaliwanag ko ng buo. Sana maging tapat tayo. Opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado, ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya, ibahin niya kami. Ibahin niya ako. Okay. So, wag niya, sana sinabi niya sana na sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero masakit din yun, kahit hindi niya nilalahat eh. Tinukoy din eh. House of Representatives. Sama, kabuuan eh. Pero doon sa punto kung teka, kasi parang lagi na lamang lumalabas, ito, sana wag na may ipagdamdam ng may mga tinatawag kasing mga Tulfonatics na hindi na po tinitignan kung tama o mali. Basta sila, lang sa kanila. Sana pag-aralan nyo rin mabuti, baka mamaya nagagamit din kayo kasi lagi po itong viral sa social media eh. Kapag ka nagsalita, may mga operator po siya na talagang hinahype ang lahat na sinasabi niya sa social media, Kong. No, dapat sana aralin din. Pero ito tungkulin ni Senador Tulfo na ipaliwanag. Halimbawa, doon sa DICT hearing namin. Opo. Okay, so ganito yung issue. Sa DICT, lumalabas na itong si Senator Tulfo. Gusto niyang maglaan ng 500 million pesos budget sa DICT para sa cyber space, para depensa sa mga hackers kasi madalas ngayon ang pag-hack sa mga government websites. So, yung kagustuhan ni Senator Tulfo na mabigyan ng 500 million budget ng DICT, hindi nasunod. Yun. So dahil hindi nasunod, yun na. Nagsalita na si Senator Tulfo at according to Congressman Marcolita, ang sinisisi ni Senator Tulfo ay ang mga kongresista sa mababang kapulungan. So yun. Kaya pala pumalag. Pumalag si Congressman Marcolita. Sa pagtatanong ni Congressman Marcolita sa mga senador, kasi nangyari na yan sa bicameral conference bago aprobahan ng budget. Yun palang 500 million na yun galing doon sa confidential funds ng DNR na 1 billion. So ang proposal ni Senator Tulfo, ang 500 million ilaan doon sa DICT para magamit sa cyberspace, cyber defense. Yang nangyari, ang mga kapwa senador ni Senator Tulfo, sila ang umayaw. Hindi sila pumayag.
Yun ang paliwanag ni Congressman Marcolita. Kaya sabi niya, masakit para sa amin na kami sa mababang kapulungan, kami ang sinisisi. Mhm. Kaya sabi niya, kung kaya mong bulihin ang kapwa mo senador, wag mo kami, ibahin mo kami, ibahin mo ako. Yun. So, diyan ako bumibilib sa paninindigan ni Congressman Marcoleta. Well, ito si Senator Tulfo, yun na yun. Yun na po ang kanyang style. Mhm. Marami na siyang nagkabanggaan ng mga senador. Nung maalala ko, Senator Pia Cayetano, minsan si Senator Bato nga sa isang hearing nila, nag-walk out. Nag-walk out si Senator Tulfo sa hearing. Nandun si Bato. Wala, nag-sorry na lang si Bato. Anyway, ganon. Kanya-kanyang style yan. So okay, alright yan mga kaibigan, no? Ito po no, ang dahilan pala kung bakit ay pumalag ito nga si Kung Marcolita kay Senador Rapi Tulfo dahil nga sila ang sinisisi doon po sa kanyang proposal, no, na hindi po na-aprobahan. Pero base nga sa paliwanag po ni General Macanas na mismong mga kasamaan po ni Senador Rapi Tulfo ang umayaw po noon po sa kanyang proposal, mga kaibigan, no. Actually, maganda naman po yung proposal po ni Senador Rapi Tulfo, ano, dahil para naman po sa atin pong bayang Pilipinas na alam po naman natin mahina po ang internet talaga, mabagal, no. Gusto po ni Senador Rapi Tulfo na paglaanan po ng budget ang DITC para nga po ay mapa-improve pa, no, yung pong ating internet sa ating Pilipinas at sa yung mga cyber na mga ano dyan, mga kaibigan, no. Alam po naman natin na marami po yung mga masasama po, no, na gumagawa po at pinadaan po nila sa internet, no, yun po nga kanilang mga ginagawa. Kaya isa po yun, no, sa gusto ni Senador Rapi Tulfo na maiwasan, no, mga kaibigan, at lalong-lalo na po nga doon sa mahina na internet na gusto niya na mas mapalakas pa, mga kaibigan, no. So sa proposal po ni Senador Rapi Tulfo, para sa akin po ay maganda naman, no. Pero yun lang po siguro ang inaayawan ng mga kasamahan po ni Senador Rapi Tulfo dahil po yung budget ay galing po doon sa DNR at kukunin po niya at kukunan po niya, no, mga kaibigan, at gamitin po doon po sa kanya pong proposal, no. So siguro ay baka hindi po, no, na ayunan ng mga kasamahan po ni Senador Rapi Tulfo sa Senado. Pero yun nga, no, ang nangyari ay dito po sa Kongreso sinisisi ang hindi pagka-aproba, mga kaibigan. Kaya ay pumalaga itong si Congressman Marcolita. Dito naman po tayo, no, sa sinasabi na pambubuli ni Senador Rapi Tulfo sa kanyang mga kasamahan na ay wag po niyang dalhin sa Kongreso, lalong-lalo na po kay Kung Marcolita, mga kaibigan. Actually, may punto naman po si Kung Marcolita dito po, mga kaibigan, dahil alam po naman natin si Senador Rapi Tulfo kasi maganda po yung mga iba po niyang mga proposal, kaso lamang po, mga kaibigan, pagka hindi po siya mapagbigyan ay parang iba na po yung tono ng kanyang mga pananalita. Yun po kasi ang isa po, no, na pagkakamali po ni Senador Rapi Tulfo, na parang gusto niya na sundin po siya, no, parang gusto po niya na siya ang masunod. Siguro dapat ay baguhin po ni Senador Rapi Tulfo yan, ano. Madala naman siguro yan sa magandang pakiusap kung sa mga time na yon ay hindi po na aprobahan yung kanyang proposal. Pwede naman siguro siya na kausapin po niya yung pong mga kasamahan po niya sa Senado at ipaliwanag po niya ng mabuti, di ba, mga kaibigan. Baka sakali, no, baka sakali na
mapaisip po yung mga kasamahan po niya na umayaw po sa kanyang mga proposal. Kaso lamang po ang napansin po natin kay Senador Rapi Tulfo on the spot po, no? Pagka siya po ang magsalita, kailangan po nagagawin mo kaagad, di ba? Kahit nga po doon sa kanyang programa sa RTIE mga kaibigan ay ganoon din po, no? Pagka siya nga ay makatawag ng mga may katungkulan sa ating gobyerno, parang on the spot po, no? On the spot po ay kaagad-agad po na bigyan po niya ng aksyon. Actually, mayroon naman po talagang mga ilan na mga pinapa-aksyonan po ni Senador Rapi Tulfo, yung talagang emergency po siya mga kaibigan, no? Na dapat po talaga aaksyonan, no? Pero hindi naman po sa lahat ng panahon na ay kailangan talaga na on the spot po aaksyonan po yung mga sinasabi po ni Senador Rapi Tulfo dahil yung iba kasi mayroon pang mga proseso po na gagawin, di ba mga kaibigan? Hindi naman po lahat po na makukuha mo sa madalian. Mayroon po talagang proseso, lalong-lalo na po na kung mga ganito na ang budget po ay galing po sa atin pong gobyerno, di ba? Mayroon po talaga yung mga masusi po, no, na mga pag-uusap para po talaga ay wala pong malaking mangyayari na pagkakamali, lalong-lalo na po sa napakalaking halaga, di ba mga kaibigan? So yun po siguro ang umayaw itong mga kasamahan po ni Senador Rapi Tulfo, pero siguro sa time na yon ay inaayawan nga nila kasi nagtatanong naman po itong mga ibang senador doon po sa mismo po, no, na recipient po sa nasabi po, no, na proposal ito nga DITC mga kaibigan, no, na sabi pa nga, no, ng DITC na kahit ilang bilyon pa, no, ang ilaan po kasi talagang nahihirapan po sila, no, sa pagpalakas po, no, ng internet sa ating pong bansa. So yun nga ay nasabi ko nga na mayroon pong proseso. Pag-aaralan muna ang lahat bago po magdesisyon, di ba mga kaibigan? Kasi wag po yung padalos-dalos, baka wala din naman pong silbi, sayang lang po, di ba? Sayang lang po. Yun po ang isa po na nakita ko kay Senador Rapi Tulfo na yun na nga, no, on the spot talaga ang gusto po niya. At pagka hindi po siya masunod, parang masakit po sa kanyang kalooban at yun na nga, no, ang isa po na dapat na tingnan po ni Senador Rapi Tulfo, no. Maganda naman po ang mga nagagawa ni Senador Rapi Tulfo. Hindi po natin sinasabi na si Senador Rapi Tulfo ay puro na lang po pambubuli ang kanyang ginagawa. Mayroon po naman na mga talagang natulungan po ni Senador Rapi Tulfo natin pong mga kababayan. Pero yun nga, no, marami din po yung pong mga talagang pinahiya po ni Senador Rapi Tulfo, lalong-lalo na po, no, sa publiko, di ba? Kasi yun na nga ay siguro dahil nga si Senador Rapi Tulfo ay yun na ang ginagawa niya noon pa sa kanya pong mga programa sa radyo, ngayon man sa TV, kaya ay hanggat dito po sa Senado mga kaibigan ay nadadala po niya. So dapat ay yan po ang titingnan po ni Senador Rapi Tulfo na pagkakamali po niya mga kaibigan. Sana po, no, ay si Senador Rapi Tulfo ay makinig din po sa mga tao, no, na nagbigay po ng opinion kasi ang atin pong ginagawa po ay opinion. Hindi po ito paninira. Hindi po ito paninira kay Senador Rapi Tulfo. Ang para sa atin po na magising po siya na minsan po ay sumusubra po. Ganun po naman talaga, no? Minsan, kahit nga ako mga kaibigan ay hindi ko naman sinasabi na nasa tama ako palagi. So kaya nga ay kung ano inyong mga komento yan po sa ating comment section ay tinatanggap ko po yan lahat mga kaibigan. Dahil alam ko po kayo mismo na mga nanonood dito po sa akin pong mga ginagawa po ng mga reaction video, kayo ang talagang nakakakita at nakakarinig sa atin pong mga sinasabi dito kung ito ba ay dapat bang paniwalaan o hindi mga kaibigan, di ba? So yan lamang po, no, ang akin pong masasabi, no.
At sana po no na si Senador Rapi Tulfo ay maisip po niya yan mga kaibigan. Dahil para sa akin po, magaling po si Senador Rapi Tulfo. Yan lamang po siya talaga sa minsan ay mapapasubra po siya. Dahil na rin po siguro sa kagustuhan nga niya na on the spot po mangyayari yung gusto po niya na mangyayari mga kaibigan. So ayan po no. So ito po mga kaibigan ay dito na lang po muna tayo sa atin pong pagbigay po ng atin pong reaction at public opinion. Kayo po kung ano po inyong masasabi, pag-comment lang po dyan sa ating comment section. At lahat po yan ay babasahin ko po. At para naman po ay malalaman ko rin po ang inyo pong mga public opinion. Lalong-lalo na po dito. Sa ngayon nga po, no, itong si Senador Rapi Tulfo, marami po ngayon ang parang nagagalit po mga kaibigan. No? So, ayan. At dito nga pala, no, shout out muna tayo. Ayan, shout out kay Poring Hipolito. Ayan, at dito kay Juanito City. Ayan, shout out po. At siyempre, dito po kay Ma'am Marieta Villanueva. Ayan. Napaka masugid po na viewers po si Mama Marita, no? Andyan po siya halos palagi sa atin pong mga upload, no? At kay Ma'am Christina Caprenti, ayan, ano? Miga love shout out po. At sa kay Ma'am Marilo Garay, ayan, no? So yung iba po mga kaibigan sa susunod po natin na upload, no? Baka makapagbigay na rin po tayo ng ilan po no, na ma-shout out po natin dito sa ating pong YouTube channel. At muli po ako po ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa aking YouTube channel, game sa aking Facebook page. At kung nagustuhan po niyo ang video nito, paki-like naman po at see you po sa next video ko. God bless all of us. At palagi naman po tayo mag-ingat. Sana tayo naroon.